Good morning mga mate. Ito po uli ang inyong Manoy Edgar. Mayroon po uling panibagong share sa araw na ito. Kung dati po ay gumagawa po tayo ng tali na dito po sa ating pamaa ay mayroon po tayong nakalagay dito na siyapa or washer. Ngayon po i-share ko po sa inyo kung paano po ba ang technique, kung paano ko ginawa ito na wala tayong inilagay na washer. Okay lang po mga mate na huwag tayong maglagay ng washer dito sa pamaan ng ating manok kung ang hulmahan po natin ay malapad. Ang pinaka-importante lang naman mga mate na dapat nating lagyan ng washer ay yung dito po sa may swivel. Ganito ito mga mate. Ayan. Para magpipili po ng maayos, 100% na magpipili po talaga itong tali ng ating mga manok. Kailangan talaga na merong siyapa o washer. Siyapa tawag namin dito eh. Ayan. Para magpipili po siya ng maayos. Ngayon, yung bago po nating design, hindi na po tayo naglagay ng washer dito para wala pong matigas na bagay na pwedeng maging dahilan para mamilay ang manok natin, lalo na kung mga stag pa lang po. Ayan, kaya bali wala pong matigas na bagay dito na bakal, wala rin kakalawangin dahil hindi po tayo naglagay ng ito, ng siyapa o washer. Ayan. Ang magandang benepisyo naman po nito mga mate, lalo na kung stag. Ayan. Hindi masyadong mabigat dahil hindi na po tayo naglagay dito ng washer, yung bakal na washer. Ayan. At mga mate, pwede po tayong gumawa ng ganitong design kung ang hulmahan po natin ay malaki. Ayan, malaki po ang hulmahan ko. Pagdating po dito sa ating strap or pamaa, pwede naman po tayong hindi maglagay ng washer. Hindi naman po dahil sa nagtitipid, lalo na ngayon nagkataasan po lahat ng bilihin. Yung washer po natin dati 100 lang po ito, ngayon 150 na, sa iba halos abutin ng kulang-kulang 200 na ang 1 kilo. Kaya paano po ba natin ito ginawa? Ayan, ganito. Ganito po ang technique niyan mga mate. Ayan. Ang gagawin po natin mga mate, itong kapirasong lubid na pamaan natin, maglalagay muna tayo dito mate ng siyapa. Ito po yung technique mga mate, para kung kayo po ay gumagawa ng tali, ang negosyo nyo po ay ang paggawa ng tali. Kung hindi nyo pa po nasubukan ito, ay ngayon nyo lang po malalaman na pwede po pala. Basta yung hulmahan po natin ay malapad. At yung butas po ng ating strap ay kailangan po ay yung maliit lang, para hindi po lulusot ang stopper natin sa strap. Ito po yung ginagawa natin na nagpapasok tayo mga mate ng lubid. Ito po yung magsisilbing stopper. Ayan. Tansyahin nyo lang po na kapag sa tingin nyo ay sakto na dito sa ating hulmahan, ay pwede nyo na pong i-salpak dito sa hulmahan natin yung nilusaw na dulo ng lubid. Ayan, idiinan nyo lang maigi para sigurado na yung hulma po natin ay pulido, solid. Ayan, pagkalipas po ng ilang segundo, pwede nyo na pong tanggalin ang hulma. Ayan, presto, ayan na. Ngayon,
Kung gusto nyo naman na mas pulido lalo, yung sumobra ng konti, yung dyan sa gilid. Kung sa Bicol, sami, yung sumobra. Kung sa Tagalog, sumobra. Ayan, babasin natin. Ayan. Ayan, pero naman gwapo po at pulido ang ating gawa. Ayan, ngayon, dahil po ang topic natin ngayon ay kung paano tayo na hindi tayo gagamit ng siyapa dito sa pamaa. Ito po ay aalisin na natin. Ayan. Remove the washer. Ngayon, ito na po, naka-ready na po siya. Binutasan ko ng mga mate. Ganito lang yan. Ito yung una mong ipapasok. Ngayon, dahil masikip po itong ginawa kong butas para po hindi kakalas, hindi bubuka, pag ginamit na natin sa ating mga manok panabong, pasensya na, malapit po ako sa highway. Pagi po ako ng highway mga mate, kaya maingay dito. Lalakasan mo na lang po ng konti ang boses ko. Ayan, ito na. Ayan, oh. Dahil malapad po ang ating hulma, kahit wala po tayong washer dito. Ito na. Dahil maliit po ang butas nito, sobrang liit, gagamitan ko pa po ng diagonal cutter para pang tulak. Push. Ayan. Ngayon, dahil ang ginamit ko rin po na level hose ay maliit para siguradong mahigpit, hindi bubuka ang ating tali. Ayan, kailangan po nating, ayan, gagamitan uli natin ng diagonal plier para itulak. Ayan, flexible naman po kasi yung ating level hose, kaya okay lang kahit mahigpit. Ayan na mga mate. Medyo mahigpit po siya. Ayan. Ito pong gawa natin mga mate, mapa-stag or mapakak, ay pwede po. Ang karamihan po, yung iba pong may farm na aking sinusuplayan, yung suki ko na halos isang dekada ko na pong suki, ang sistema po niya, dahil yung mga stag po niya malalakas, ang ginagamit po niyang lubid ay size 12 na po, kagaya po nito. Hindi po tulad sa iba na kapag sinabing stag ang manok nila, ang gusto po nilang lubid ay yung maliit, yung size 9 lang. Pero ang purpose po ng paggamit ng size 12 na lubid sa stag, dahil hanggang sa pagtanda mga mate, hindi na po sila magpapalit ng panibagong lubid hanggang sa pagpagulang na nila. Kaya gumagamit na po sila ng size 12 kahit na ang manok po nila ay stag pa lamang. Right mate. Kasi kung may washer pa po dito, pwede pa po siyang haharang. Medyo magkakaroon pa ng kontra sa paa niya. Dito lang po nito ay super lambot, pero makunat at matibay. Ayan. Basta mga mate, sa mga gumagawa ng pangsariling tali, pwede po kayong gumawa ng ganitong tali kung ang hulbahan nyo po ay malapad. Ito po mga mate, mga pa-stag or mapakak, ito po ay pwede dahil po yung butas nya ay talagang ginawa pang double purpose. Mapa-stag or mapakak, ito po ay pwede natin gamitin. Okay po, hanggang dito na lang po ang inyong Manoy Edgar. Nagpapaalam at marami pong salamat. Ingat po kayo lagi mga mate.